Sa Everest, kahit simpleng delivery, hindi same-day shipping, kundi bahala na kung makarating. Lahat ng supply, arena, gasolina, pagkain, kung hindi buhat-buhat ng tao, karga naman ng isang yak. Yan yung hayop na mukhang nag-gym pero walang pakialam sa'yo. Dito hindi ka aakyat para mag-enjoy. Aakyat ka para malaman kung gaano ka kaangas at kung gaano ka kadaling sumuko. Tito John's TV. Yung mga hotel dito tinatawag nilang tea houses. Ang isang tasa ng milk tea, 10 times ang presyo kumpara sa baba. Dahil yung nagdala ng gatas, abay lintik ang pinagdaanan. Walang truck, walang delivery van, walang lalamove. Meron lang porter na may lakas ng loob at likod na parang sintigas ng maleta ng mga kupal sa gobyerno ng Pinas. Pero eto, kilalanin si Susan, 18 years old, habang ang iba nasa anong ulam pa rin, siya nag-iisip kung paano may tatawid ang hirap araw-araw. Ang destinasyon niya, Dinboshe, isang lugar na mas mataas pa sa ihi ng ex mo. Nagbubuhat siya ng supply ng mahigit 100 kilometers na paakyat hanggang 5,300 meters. Ang legal na limit ng bigat, 30 kilograms lang sana, pero sa aktual, mas mabigat pa sa sariling timbang nila. Pero kahit ganun, tuloy ang laban. म बोक्नु त सक्छु 40-45 किलो ओभरै बोक्नु सक्छु। अब मेरो खासमा भन्नुभन्दा पकेट खर्चको लागि भन्नुपर्छ। अनि यसो तल तनाव भइरहेको बेला चाहिँ यता अलिक माइन्ड सेटल भए जस्तो हुन्छ, महसुस हुन्छ। Mga climbers, guides, yak, caravans, lahat nagsisiksikan sa makitid na daan na parang pila sa payuda ni Kapitan. Dito pag nadulas ka, hindi ka lang gutom, goodbye ka na malamang. Pagkatapos ng 7 oras na tuloy-tuloy na lakad, dumating si Susan sa Dinboshe na ang altitude 4,400 meters. Yung hangin parang asawa mo, nandyan pero kulang. Ang good news, libre ang tulugan ng mga porters. Pero ang bad news, yung foods hindi libre dahil may kamahalan. Yung mga climbers syempre nasa mga social na lodge, may space, may comfort. Sa mga gaya ng Susan's, kadalasan kumikita lang ng $11 to $12 per day o nasa 700 pesos kada araw. Yung kalahati dyan ginagastos at sa ipon naman yung natitira. Simple lang daw ang pangarap niya, maging guide at balang araw maging full mountain guide. Pero sa ngayon, isang kama at mainit na pagkain laban na. Sa gitna na nagyayelong Abril sa Periche, habang ang bagyo papalapit at ang visibility mas malabo pa sa relasyong walang level. Sa loob ng tea house ni Shiba Bahadur Basnet, may apoy, may init, may buhay. Ang kakaiba, hindi kahoy ang panggatong, kundi tae ng yak. Sa bundok pati tae may silbi, basta wag lang maapakan. Habang sa labas pwedeng mamatay sa lamig, sa loob ayos. Parang yakap ka ng misis mong kakatanggap lang ng sahod mo, mainit-init pa. 20 hanggang 50 tao bawat gabi dito natutulog. Kadalasan mga porter na pagod at may konting trauma sa balikat. फ्री दिएको छ, यता 5-10 जना सुत्छन्, त्यता 5-10 जना सुत्छन् माथिल्लोमा, यता अब 8-10 जना सुत्छन्। दिउँसो अलिकति बोर लाग्यो, अब घाम ताप्ने ठाउँ यहाँ छ। अब यस्तै गर्दै मैले अब पोटर रोडलाई भित्र आएपछि यस्तो ठाउँ रहेछ, अब हामी बस्दा हुन्छ, सुविधा रहेछ भनेर अब पोटर रोड बस्छन्। 7 taon na itong minamanage ni Shiba. Hindi siya influencer, pero isa siya sa lifesaver ng bundok. Habang tayo minsan nagrereklamo sa ulam na paulit-ulit, dito sa Everest, ang menu, kung ano lang kaya mong iakyat, yun na yun. Minsan 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Shiba para magluto ng almusal
habang karamihan tulog pa, ang mga porter naglalakad na paakyat para magtrabaho. Pero ngayong gabi, relax muna. Kasi kahit sa pinakamahirap na lugar sa mundo, may moment pa rin ng pahinga. Ang pagkain pinagsasaluhan yung abot kaya ng bulsa. Basta may kasamang mainit na sabaw, talo-talo na. Sa isang side ng Everest, nandun naman ang mga climbers. Nagbabayad ng libu-libong dolyar, may private room, may hot shower na parang Airbnb sa ulap. Sa kabilang side, ang mga porter, hiwalay ang tulugan, hiwalay ang mundo. Hindi sila bawal pero alam ng lahat ang sistema. Mahirap din magpatakbo ng hotel sa Everest. Lahat ng gamit, gasolina, pagkain, kagamitan, binubuhat pataas. Pero di rin pwedeng taasan masyado ang presyo kasi may competition pa rin. Kaya ang strategy ni Shiba hindi luxury, hindi sosyal, pero may malasakit at pakikisama sa tamang presyo. Pero meron naman siyang extra income sa waste management. Oo, pati eggs may diskarte. Ginagawa niya raw lahat ng ito para sa pamilya, para sa edukasyon ng anak, para sa kinabukasan. Kalahating taon sa bundok, kalahating taon sa probinsya, at doon nagtatanim naman siya ng patatas at mais. 56 वर्षमा पनि यो दुःख गरेर छोराछोरीको लागि अब यसो आफ्नै लागि भए पनि होइन अब यसो गर्नु पर्यो। गाउँघरमा 2-4 पैसा आम्दानी नभएको कारणले पनि यता खुम्बुमा अब केही हुन्छ भनेर हामीले अब यसरी खोज्छौँ। Sa tea house ni Shiba, walang private room na pang flex. Pero meron, samahan, kwentuhan, damayan. Isang dining area, isang dorm, isang vibe. Pare-pareho daw silang pagod, kaya pare-pareho silang lalaban. Sabi nga ni Shusant, dito niya nararamdaman ang tunay na suporta. Hindi pera, hindi comfort, kundi tao. Pagkatapos ng base camp, pagkatapos ng mahigit isang linggong hike, si Shusant pababa na papuntang Lukla. Dito nagtatapos ang adventure ng mga climbers. Sasakay ng eroplano, babalik ng Kathmandu, balik buhay sosyal. Pero si Shusant hindi pa tapos. Babalik siya, magbubuhat ulit, aakyat ulit. Tuloy ang pagod, tuloy ang hirap. Walang palakpakan, walang vlog, trabaho lang. Sa Everest, hindi lang bundok ang mataas, mataas din ang sakripisyo. Habang ang iba umaakyat para sa pangarap, may mga taong umaakyat para lang mabuhay. Kaya naman next time na may stress ka sa trabaho mo, isipin mo si Shusant. So yun, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Shout out kina Danny Boy ng Calasiao, Pangasinan, Betsky Buisan from Mindanao, Nico Espero from Taiwan, Ayani Sheila Sangkula from Sabah, Michael Joy Navarro from Quezon City, Novaliches Bayan, Daniel De La Cruz from Asingan, Pangasinan, Bonifacio Corpus from Tumawini, Isabela, Emmanuel Nebrida ng Burgos, Lupao, Narian De La Cruz ng Kawayan City, Isabela, John Mar Saberon from Zamboanga del Sur, Jagmis Family from Puerto Princesa City, Palawan, JP Sanggalang ng Mabalacat, Pampanga, Arnold Ramos na nasa Canada, Edwin Juliet ng Taytay Rizal, Justin Chua Koreano ng Western Samar, Catbologan City, at happy birthday kay Nilyang Arqueaga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.